Pa nating mga balita, binawi na ng Department of Justice ang mga kasong isinampa laban kay dating Department of Health Secretary at ngayon ay Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin. Ganon din sa dalawang datihang Department of Health officials kaugnay sa Dengvaxia anti-dengue vaccine. Sa resolusyon ng Department of Justice noong January 10, inatasan ni Justice Secretary Crispin Rimulya ang Prosecutor General na i-withdraw ang information o ang kaso for reckless imprudence resulting in homicide kung meron man na isinampa laban sa respondent appellant na si Dr. Janet Garin, Dr. Gerardo Bayugo at Dr. Maria Joyce Ducusin. Si Bayugo ay dating Health Undersecretary samantalang si Ducusin ay dating Assistant Secretary na namuno sa Department of Health Family Health Office. Si Ducusin ay kasalukuyang Division Chief sa Philippine National AIDS Council. Ang tatlo ay naharap sa 78 bilang ng kasong reckless imprudence resulting in homicide charges. Sinabi nitong si Justice Secretary Rimulya matapos raw ang maingat na mga pag-aaral sa mga ebidensya record na ipinresenta sa kasong ito, wala palang prima facie case at walang reasonable certainty of conviction laban sa mga idemandang sina Bayugo, Ducusin at Garin, sabi pa ng kalihim. Bagaman makapal ang mga papeles na isinumiti ng mga nagsasabing sila ay mga napinsala o complainante, hindi makita ang kaugnayan sa kanilang inireklamo sa bakuna ng Dengvaxia at ang kamatayan na kanilang binabanggit sa kanilang complaint affidavit. Binanggit din ng Department of Justice Secretary na maging ang World Health Organization ay nagbigay ng impormasyon sa Temporal Association ng Administration ng Dengvaxia Vaccine. Vaccine-related viscerotropic or neurotropic disease ay dapat makita sa loob ng 8 araw kung talagang may masamang epekto ang bakunang ito ng Dengvaxia. Sa iba't ibang panig ng mundo, regular nang nabibili sa mga butika ang bakunang ito ng Dengvaxia at malaki ang naging epekto nito para mapigilan ang pagkalat ng dengue sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng India, Brazil at marami pang bansa sa Latin America. Sa Pilipinas lamang may kwento na nakamamatay ang Dengvaxia. Ayon kay Secretary Rimulya, sa usaping isinampa sa Pilipinas na kaso, ang perusal ng mga days ay nagpapakita ng sintomas na ikinukwento na nagpapakilalang mga kaanak ng biktima ay lampas sa 8 araw na panahon mula nang sila ay mabakunahan. Sabi nitong si Rimulya sa kanyang citation mula sa isang doktor na eksperto, si Dr. Scott Halstead, sa kanyang testimonya sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing, binanggit umano ng eksperto na tilang tinutukoy na viscerotropism at neurotrophism ay hindi naman malaman o hindi nakikita sa autopsiya. Walang probative, walang timbang, walang ebidensyang ito ay gawa ng Dengvaxia gaya ng binabanggit ng Public Attorney's Office forensic reports. Kino-question ng mga eksperto ang expertise ng forensic reports ng Public Attorney's Office. Binanggit din itong sa report ng Justice Secretary Rimulya na itong si Janet Garin ay umalis na sa Department of Health June 30 ng 2016. Ang pagbabakuna ng mga batang sinasabing napinsala ay naganap sa pagitan ng April 2016 hanggang February 2019. At ang mga namatay umano ay naganap sa pagitan ng petsa na December 2016 at November 2020. Pinagtataka ng DOJ kung bakit ang idinimanda ay si Garin samantalang ang Health Secretary sa panahon ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte ang mas maraming nabakunahan ng Dengvaxia. At ang sinasabing mga namatay umano sa Dengvaxia ay nabakunahan hindi sa panahon ni Garin bilang Health Secretary. Dinagdag pa nitong si Rimulya ng mga kasong isinampa ay batay daw sa mga itinuturing
na self-serving hearsay at unreliable evidence. Kwentong kotsero at hindi daw mapapaniwala ang mga ebidensya. Ang mga bintang sa kanilang reklamo ayon pa kay Remulla ay hindi raw batay sa personal knowledge ng complainant, kung hindi sa statement na ginawa sa joint hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at Committee on Health and Demography and Finance. Samantala, ang mga health workers umano na napaulat na unang humingi ng consent mula sa mga estudyante at nagsagawa ng health assessment sa bawat isa bago isagawa ang vaccination. Ang Food and Drug Administration nag-issue din ng Certificate of Product Registration para sa Dengvaxia vaccine na ginawa ng Sanofi Pasteur. Ang mga complainants appeals o mga nagdemanda di umano ay nabiguring bigyan ng patunay na ang mga idinimanda nila at iba pang mga respondents ay hindi nag-inquire sa health condition ng mga bata sa kanilang pre-existing comorbidities. Binanggit nitong si Justice Secretary Remulla na si Garin ay hindi naman ang aktual na nagturok ng injection kahit na siya ay minsan naging health secretary. Wala raw batas na nagpaparusa sa ganitong uri ng command responsibility. Wala raw krimen na maituturing kung walang batas na nagpaparusa sa aksyon ng isang tao. Dagdag pa nitong si Remulla, in the scheme of things that transpired, sa mga pangyayaring naganap na pilit isinangkot ang Dengvaxia, natuklasan daw ng Department of Justice ng step-by-step procedures na ginawa ng mga kinasuhan. Bagong implementasyon ng programa ay hindi naman nagpakita ng kapabayaan, kaya wala silang pananagutan sa kasong isinampalaban sa kanilang reckless imprudence resulting to homicide, paliwanag pa nitong si Remulla.